po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan, ang episode ito yan po. Update ko po kayo sa ating pechay po at mustasa. Yan, good news po tayo sa ano. Talagang panalo po, binigay sa atin yung tamang ani. Pero sa presyo po naman tayo ay naiwan. Opo, kumbaga hindi man naiwan, biglang baba po. Oh, yan kaya po sa episode na ito po, kumbaga alin bang ating unahin dito na muna. Bagsak presyo po ngayon ang pechay mustasa sa ani po. Panalo, gawa ng ito po yung naging update sa ating ani pala. Areho, isang pinitak na re, 10 flat, nakakalahating tinulada. Opo. Tapos po yung kabila, marami rin po yun. Nakakalahating tinulada. Ari pong isa ay halos kalahating tinulada din po ang harvest dito. Yan, ito. Nakakalahating tinulada din po. Ilan tong plat eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, tapos po ito pong ating pechay dito, bumaba na rin ng 12 plat oh. Kumbaga nagmura nga po ang presyo, bumaba yung ani at gawa po ng may mga ilan na rin po na reject yan oh. Kamukha po nito, mga reject na po. Yan. May butas, may kung anong tama, yan oh. Ito pa po. Hindi na po ito ari. Yan. Tapos po, yung ibang na-harvest dito, marami na po bang ang tawag po na may bakbak. Yun, pansinin nyo po, madami yung ganito yan, pinapakain natin sa baboy. Yung marami po natira na ganito. Oh yan, ito. Ilang piraso lang po ang nagiging good. Are yan, bakbak. Ito. Panalo po sa ani sa presyo nga. Biglang bumagsak po. Nag 15 per kilo. Oh. Kaya po yung mga nagbabalak uli, yung iba na hindi na rin po namin ma-harvest at inaantabayanan nga, ipapahingi na po natin. Kamukha po nito, ating inaantabayanan nito. Marami na naman po nakakuha. Ay di ipapahingi na rin po. Ilalagro na natin. Oh. Yan. Tapos po yung mga pechay po dito sa kabilang side, ipapahingi na rin po. Yan. Pasalamat nga po tayo at yung ilang ano ay binili po ni Kainsan. Yung ibang mga ano diyan, meron pa rin po mga mas sigit na natitira. Malaking tulong na po yung mga binili po ni Kainsan. Aho. Yan po ang naging ganap ano po. Siguro naman edi ika nga tanim lang tayo ng tanim. Babawi tayo uli. Oh. Yung po namang mga ano diyan, yung mga hinarvest doon, umabot pa siya ng 2025. Are ay umabot pa ng 20. Opo. Inihanap pa rin po natin ng mataas-taas ay. Oho. Naglaro pa naman siya ng 2025 pa rin. Opo. Pero sa bagsakan po, meron na nagpi-15. Pag yun po ay gano'n na yung presyo, pwede pang bumaba yun pagka hindi po nabinta yung mga kalakal. Yan. Papahingi na po are. Papalagro na, papalahat na. Tapos pechay mustasa. Yung po naman yung iba nating mustasa.
mas mabagsak po na presyo ay pichay. Pero si mustasa po ay iba, medyo may taas po ng kaunti. Yeah, ito po. Yan po naman ang ating mustasa. Marami-rami pa rin po. Pero yan po pinipili natin ay masigit na malalaki. Yan, ito mustasa. Nagpaiwan din na yun. Ari po hindi pa naharbisan, no? Yan yung mga sinauna. Yeah, ito pa po ang harvest. Medyo mas critical po ngayon ay pechay. Opo. Pag sa bilis po ba ng dispose, ang mustasa po ay medyo na aba-abante pa. Yan na po ang naging ganap sa ating taniman. Naka-isang tinulada. Kung mag-green siya ng 20, ay din 20k pa po ang inabot natin. Kung sambot puhunan pa rin po. Oh. Ito pa. Update ko po kayo sa ating mga ipinunlaan naman. Yan, ito po naman yung ating panimula. Ang kasabihan nga po din sa amin, pagka mababa ang presyo, panatan mo na. Opo, yung kumbaga damihan mo ng tanim at gawa ng papunta siya sa taas. Opo, ari po na may singkang ari. Dini po tayo sa pechay mustasa. Ari po ay yung ating pechay. Ay yung kasabihan po natin na pag mababa ay sabay tanim, ay minsan po nagtutulad-tulad ang mindset ng magtatanim. Baba ngayon, damihan natin. Ay kaya kung Lunes, kumbaga ganari po kumbaga pitsa uno ay mababa, tapos ay nagtanim na lahat, ay halos nag-uusod-usod rin po. Nahaba yung presyo ng pagbaba. Kumbaga ay magtanim na tayo, babagsak na ngayon ng presyo. Lahat po ang mindset nagsasabay-sabay. Oh, yun po ang itinatak sa atin ng mga sinauna pang magtatanim ay mababa ngayon, pataas ang gulay, pataas ang presyo. Ay di ang nangyayari nga po, kumbaga pitsa uno ay mababa, meron ng kumbaga halos isang buwan pong magiging mababa at gawa ng usod-usod yung tanim. Kumbaga lahat ay iniisip natin ay magtanim na tayo ngayon, o di ibig sabihin ay dire-diretso po. Ang humihinto po ay yung mga katulad po nung halimbawa nangyari sa atin, yung ubos ang kapital, hinto tayo, 2 buwan ulit tayo bago tumanim. Yun po ay makakatulong dun sa ibang humahabol ng tanim po, at hindi tayo makakasabay ay. Pero kung sabay-sabay lang na yun yung naging kapital at natin tatanim, hahaba po yung pagbaba at lahat ay sabay-sabay po ay. Yan, supply and demand po pati ang presyo. Kaya mabilis mabago. Yan, dito po naman tayo babawi pag magkakataon na tayo pagbibigyan. Mga ito, mga 40 days. Siya nga. Yung harvest 40 to 35 days. Yan naman po, oras gumalaw na mag 50 yung presyo ng pichay, kahit yan ay yung bago pala na bukas, harvest na agad yan. Yan, dito na po tayo babawi. Yan, gawa po natin may mga palatak na tayo agad. Yan na po ang naging update sa ating mga palatak. Pichay po ito, pichay.
Ari po, mustasa. Yan. Mustasa. Ito pa lang po ang ating pagbabawian. Ari po naman, iaano ko na sa inyo, coriander. Hindi pa rin nagisa ang coriander natin eh. Parang gigisak na yan, buto po ng coriander. Lamig. Pechay. Yan po ang naging ganap po dito sa ating taniman. Ano po? Eh po, sana po na may bumawi tayo dito. Ayan, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.